Pagpasok nila Gluttony ay tinawag nito ang ama kaya kinabahan si Al. Ngunit nagulat siya dahil kamukha ito ng tatay ni Al. Biglang sumakit ang tiyan ni Gluttony at mula dito ay pilit na lumabas ang tatlong nakain niya kanina. Natuwa si Alphonse nang malamang ligtas na ang kanyang kuya Ed. At nagulat din si Ed pero nalamang hindi ito ang kanilang ama. At nagulat din ang villain nang malaman na mga anak ito ni Hohenheim. Binuo nito ang kamay ni Al at pinagaling nito ang braso ni Ed. Saka inayos din nito ang ribs niyang nabali dahil importante daw ang dalawa sa kanila. Pero si Ling ay pwede na daw kainin ni Gluttony kaya poprotektahan siya ng dalawa. Na bad trip si Ling dahil minamaliit nito ang mga tao. Giit ng villain na hindi naman sa minamaliit pero sadyang mga insekto lang talaga ang tingin niya sa mga tao kaya umatake si Ed ngunit sinalag nito. Pero muli siyang umatake ng mga wire na pumulupot sa villain na natanggal lang nito saka nakipaglaban na sa kanya si Envy. Inatake ni Al ang villain saka sumugod si Ling na pinatalsik lang nito. Kaya nagtataka sila dahil nakakagamit ito ng alchemy ng isang kamay lang. At paglakad nito ay naglabas ng matinding kapangyarihan na naramdaman nila Scar pati na ni Hohenheim. Nanginig ang dalawa pero lumaban pa rin ngunit na-disable ang alchemy kaya nahuli sila ni Envy at si Ling ay pinigilan ni Gluttony. Naisip naman ng father na gamitin na lang si Ling na vessel ng bagong breed. Walang magawa sila Ed kundi ang manood. Kaya babarilin niya sana ang kaluluwa na nagmakaawa. Pero giit ni Ling na wag nang makialam si Ed dahil nais niya talaga ang Philosopher's Stone. Kaya nilagay ito ng villain sa kanya at dumaan sa matinding paghihirap ang katawan. Sa pag-iisip nito ay patuloy siyang sinasaktan saka nakausap niya si Greed. Pumayag si Ling na gamitin ni Greed ang kanyang katawan na ikinagulat nito. Giit ng prinsipe na desperado na rin siya dahil kailangan niya ng kapangyarihan upang maging hari ng Qing. Dahil dito ay tagumpay na nakontrol ni Greed ang katawan ng prinsipe. Pero di nito natatandaan ang mga alaala ng nakaraang Greed. Saka pumasok ang isang Chimera na pinatay ni Scar ngunit natakot si Mei Chang nang makita ang ama ng mga homunculus. Nakabalik na rin si Xiao Mei sa bata at napagtanto ni Scar na kalaban din ng Full Metal ang mga homunculus. Nang makita ni Mei Chang si Ed ay gumuho ang kanyang mga pangarap dahil bansat ito. Giit ni Envy na di makakagamit ng alchemy ang mga ito kaya sumugod si Gluttony pero winasak siya ni Scar. Si Mei Chang naman ay gumamit ng alchemy upang suntukin si Envy kaya nakatakas ang dalawa pero wala pa rin ang alchemy nila kaya tumakbo na lang. Sinabi ni Ed kay Scar na si Envy ang pumatay sa isang batang Ishbalan na nagsimula ng Civil War. Kaya nagalit si Scar at nang sumugod si Taba ay pinasabog muli nito. Saka nagbanta na uubusin niya ang mga naging sanhi ng digmaan saka gumamit ng mapaminsalang alchemy sa lugar. Inutos ng ama na ubusin ni Greed ang mga intruder saka muntik na si Mei Chang kay Gluttony. Napaatras si Envy saka inatake ni Scar ang villain subalit hindi ito nasaktan at siya pa ang pinatalsik nito saka tinamaan din si Mei Chang. Nang sumugod si Taba ay sinipa ni Al saka dinala niya ang bata upang iligtas ngunit napakaraming Chimera. Nakatakas naman si Scar kaya sinabi ni Al na dalhin nito ang bata at tumakas dahil ligtas naman sila ng kanyang kuya. Gumawa ng hydrogen si Scar at ipinangbato ang ulo ni Al upang sumabog ang pipe. Kaya si Al na lang ang nahuli ni Envy dahil nakatakas na sila Scar. Pati si Gluttony ay naubos na ang buhay dahil palagi siyang namamatay. Di nasaktan si Greed sa atake ni Ed. At habang nakikipaglaban ay kinakausap ni Ed si Ling at patuloy na nagbakbakan hanggang sa matalo si Ling na sinuntok niya sa mukha. Ngunit binihag siya nito at pinagutos ng ama na dalhin siya kay Wrath at si Al ay nahuli na rin. Dinala ni Envy ang dalawa sa elevator at nakapasok sila sa Central dahil konektado pala ito. Habang naliligo ay di sila makapaniwala na nasa headquarters lang pala ang hideout ng homunculus. Saka sinabi ni Ed na nakita niya ang katawan ni Al na ikinatuwa ng kapatid. Subalit na kay Al pa rin si Xiao Mei dahil nasa loob ng armor si Mei Chang. Saka pumasok si Envy na nagpanggap na militar. Dinala sila nito kay Wrath o mas kilala bilang si Bradley ngunit nandoon din ang colonel na sinabing nilipat sa iba't ibang branch ang kanyang team. Para di marinig si Mei Chang ay nagpanggap na naubo si Al. Giit ng Führer na manahimik na lang sila hanggang sa dumating ang oras. Pero itinapon na ni Ed ang silver pocket watch dahil aalis na daw siya sa army saka nagbanta na pipigilan niya ang balak ng Führer. Subalit nagbabala si Bradley na papatayin si Winry. Kaya napilitan si Ed na magpatuloy sa pagiging aso ng army. Pinaalis na ni King Bradley ang tatlo pero tinanong muna ni Roy kung ito ang pumatay kay Hughes. Itinanggi ito ng Führer pero di niya sinabi kung sino.
Saka biglang sinaksak ang katawan ni Al pero walang tinamaan. Kaya kinabahan ang dalawa paglabas at mabuti ay nakalipat ng posisyon ang dalawa. Tapos umutang si Ed kay Colonel Roy at agad na umalis. Pagbalik ni Mustang ay si Armstrong ang nadatnan imbis na si Hawkeye. Giit ng dalaga na nag-CR lang daw siya. Tumawag si Ed kay Winry upang makumpirma kung ayos lang ito. Pero tinukso pa siya ni Winry dahil ngayon lang daw siya naging concern. Nandoon na pala si Greed dahil pinapabigay daw ni Ling ang isang tela na may liham kay Lan Fan. Nagtataka si Scar kung bakit ito ginagawa ng villain. Saka nakita niya si Dr. Marco na nalamang sugatan siya kaya pinababa siya nito. Nalaman ng doktor na siya si Scar. At luha ang sinabi ni Marco na tumulong din siya sa Ishbal extermination noon. Sa bahay ni Dr. Knox ay maayos na ang kalagayan ni Mai Chang pero nagalit ito dahil nagdala na naman sila ng pasyente. Binigay ni Al kay Lan Fan ang sulat kaya natuwa ang dalaga dahil ang sabi sa sulat ay nakuha na ng prinsipe ang Philosopher's Stone pero di kumikibo si Al kaya nagtaka ito. Samantala habang magkausap ang dalawa ay biglang nakasabat si Ling sa kanilang usapan. Di makapaniwala si Armstrong nang malaman na isang homunculus ang Führer. Naisip ni Roy na kaya ayos lang sa Führer na malaman ang kanyang sikreto ay dahil hindi pa ito ang pinaka-mastermind. Nalaman ni Lan Fan ang katotohanan na nakontrol ng isang homunculus si Ling. Kaya nais nito ng automail sa lalong madaling panahon para mabawi ang kanyang young master. Subalit inatake ito ni Mai Chang ng patalim dahil magkalaban pala ang kanilang mga clan. Nagpakilala si Mai Chang na ika-17 prinsesa ng Qing. Bumangon si Lan Fan kaya pinigilan sila ni Al pero ayaw magpaawat. Subalit pareho silang binatukan ng doktor dahil siya ang nagpakahirap manggamot sa kanila. At para tumigil sila ay nagbanta ang doktor na gagamit ng virus para mamatay silang lahat. Tumulong maglinis si Al nang makita ang picture ng pamilya ni Knox pero tinapon lang ito kaya kinuha ni Al. Inayos ni Ed ang isang veranda dahil nakakagamit na ulit siya ng alchemy. Nagpasalamat ang dalawa dahil kaninang umaga daw ay di makagamit ng alchemy ang unang tinawagan nila. Kaya nalaman ni Ed na di lang pala sila ang di makagamit ng alchemy dahil sa kagagawa ni Father. Sa nakaraan ay nagsisisi ang master kung ba't tinuro kay Roy ang sikreto ng flame alchemy dahil naging tuta ito ng army. Ngunit niyaya pa ito ni Roy na maging isa ring state alchemist para makaahon sa kahirapan. Subalit kontento na daw ang master sa pinakamalakas na alchemy mula sa kanyang experiment. Sa katuluyan na itong nagsuka ng dugo hanggang sa mamatay. Sa puntod ng master ay kasama niya ang anak nito na si Riza Hawkeye kung saan sila nagkakilala. Naalala ito ni Hawkeye habang naliligo dahil nasa kanyang likod ang sikreto ng flame alchemy ng ama. Dumalaw si Ed upang isauli ang baril na pinahiram ni Riza. Saka naiisip niyang wala siyang kwenta dahil napaiyak niya na naman si Winry nang malaman nito na si Scar ang killer ng kanyang mga magulang. Giit ni Riza na kung mahal niya ito ay kailangan niyang makasurvive kaya nahiya si Ed. Si Riza naman ay mabigat ang pakiramdam dahil sa dami rin ng pinatay niyang Ishbalan noong Civil War bilang sniper ng army. Si Baskran ay marami ring pinatay noon na mga Ishbalan at si Roy Mustang ay tinadtad ng apoy ang lugar. Gumawa ng wall si Armstrong pero labag sa kanyang loob na makitang pinagpapatay ang mga Ishbalan. Saka nagkita sa battlefield sila Roy at Hughes. Hindi na rin nila alam ang ginagawa pero sumusunod na lang sila sa nakakataas. Nagpakita si Hawkeye kaya nalaman na naging isa itong sniper. Pero nalulungkot din si Riza dahil sa mga pinatay nila. Ngunit si Kimberly ay sinabing natutuwa din naman sila sa pagpatay sa mga tao kaya nagalit si Roy pero sinabi ni Kimberly na ito ang sinumpaan nila kaya dapat ay maging taas noo sila sa pagpatay. Naalala ni Dr. Marco noong ginamit ang mga bihag na Ishbalan para makagawa sila ng Philosopher's Stone na ikinagalit ni Scar. At ang Philosopher's Stone ay pinagamit kay Kimberly na siyang ginamit nito para atakihin sila Scar. Nagtungo ang Ishbalan priest sa Führer upang iligtas ang kanyang mga tao kapalit ng kanyang buhay pero sinabi ni Bradley na wala rin namang kwenta ang buhay niya kahit isa pa siyang priest. Pagkatapos ng digmaan ay pinayagan ng umuwi. At dito napagpasyahan ni Roy na maging Führer upang ayusin ang pamamalakad ng army. Di nagtagal ay ginawang assistant ni Roy si Riza Hawkeye. Sinabi ni Hawkeye kay Ed na kahit maging Führer si Roy ay di pa rin magbabago ang bansa kung hindi nila gagawing democratic country. Pero sa democratic country ay ituturing na mga mamamatay tao na lang ang mga hero sa Ishbalan War tulad ni Roy kaya nag-alala si Ed. Giit ni Riza na unahin muna ni Ed ang mga katawan nila ni Al bago siya mag-alala sa kanila. Nang malaman ni Mai Chang na kapatid ni Ed
si Alphonse ay nagustuhan niya ito. Pinatay si Marco ni Scar kaya galit na galit si Envy. Giit ni Al na kakain siya agad ng apple pie ni Winry pag nakabalik na siya sa katawan. Saka nagpa siya silang alamin ang tungkol sa alchemy na gamit nila Mei Chang at Scar dahil di ito nagawang ma-disable ng father. Kinabukasan ay nalaman nilang umalis na pala si Mei Chang kaya hahanapin na lang nila ito sa Central. May kinuha pang gamit si Riza bago siya umalis dahil ginawa siyang assistant ng Führer. Kaya naisip ni Roy na nawala na lahat ng kanyang mga tauhan. Saka binuksan ang lihim na sulat sa chess piece. Hinanap nila Ed at Al kung nasaan sila Mei Chang pero di nila natagpuan. Pag-uwi nila ay naghihintay na sa kanila si Fu. Natuwa ang kababaihan nang dumalaw si Roy. Binati siya ni Madam Christmas saka may ibinigay na papel ang Colonel. Nakarating ang mensahe ng Colonel kay Lieutenant General Grumman dahil sa tulong ni Madam Christmas. Dismayado si Fu sa kanyang apo dahil hindi niya naprotektahan ang prinsipe. Pero naawa din ito nang malaman na naputol ang kamay ng apo. Di pumayag si Fu na madamay pa si Winry kaya maghahanap na lang daw sila ng sariling automail mechanic. Nagpasalamat kay Dr. Knox ang maglolo bago sila umalis. At in denial pa si Knox na natutuwa siyang makatulong dahil noon ay puro bangkay lang ang kanyang pasyente. Kalaunan ay dumating ang anak ni Knox kasama ang asawa nito. Kaya habang nagtitimpla ng kape ay napaiyak ang doktor sa kasiyahan dahil sa pagdalaw ng anak. Sa kulungan ay hawak ni Kimberly ang Philosopher's Stone habang naaalala na hindi niya ito ibinalik at pinatay ang mga kasamahan. Tinago niya ito sa bibig para hindi makita ng bantay. Ngunit pinakawalan pa siya ng mga bantay dahil sa utos ng higher-ups. At nang makipagkamay ay nilagyan ng mga bomba ang lalaki kaya nagpanik pero isa lang palang prank. Sinundo siya ng isang nagpanggap na militar na si Envy. Pinag-utos ni Envy na patayin nito si Scar at hanapin si Dr. Marco dahil duda siyang pinatay ito. Si Kimberly naman ay natuwa dahil sa wakas ay magagamit niya na muli ang kapangyarihan ng Philosopher's Stone. Itinakas nga ni Scar si Marco dahil meron pa daw siyang mga katanungan. Nagbalik si Mei Chang at nagtanong kay Marco kung paano ginagawa ang Philosopher's Stone. Biglang winasak ni Scar ang mukha ni Marco para hindi daw ito makilala ng mga naghahanap. Habang patungo sa tren patungong north si Mei Chang ay nabangga ito ng matandang babae na tinulungan siyang magligpit. Saka kinuha nito ang isang nakarobe at nagtaka ang matanda sa kasama nitong panda. Napansin ni Scar na paparating ang militar, kaya nag-abang siya at winasak ang kisame para hindi sila masundan ng mga ito. Ayon sa balita ay naisip ni Kimberly na patungo sa west sila Scar kaya agad na siyang kumilos at nagtungo sa istasyon nang mapansin niya ang kakaibang matandang babae. Dumalaw ang matanda sa puntod ni Hughes kung nasaan si Roy. Nang malaman ni Roy na ito pala ay si Grumman na nakadisguise. Giit ni Grumman na niyaya din siya ni Raven na sumali pero tumanggi siya kaya pinadala siya sa east. Pero dahil humingi daw ng tulong si Roy ay di niya mapigil na ma-excite sa mga interesanteng pangyayari. Naghahanap si Ed ng libro tungkol sa Eastern Alchemy pero wala siyang mahanap. At nagulat siya nang dumating si Armstrong at sinabing si Mei Chang na kanyang hinahanap ay patungo sa North. Saka binigay nito ang isang liham upang tanggapin daw si Ed sa North Base ni Major General Armstrong. Hinahabol pa rin sila Scar subalit na corner na sila. Mabuti na lang ay may dumaan na tren patungo sa West at dahil sa usok ay nakatakas ang dalawa. Natuwa si Selim nang makita ang idol na si Alphonse. Kaya nagsinungaling si Al na nagre-research siya ng Eastern Alchemy para makapang gamot. Dumating si Ed na idol din ni Selim pero tinawag siyang maliit na state alchemist. Ngunit tinutukan siya ng baril dahil si Selim pala ang anak ng Führer. Kaya inanyayahan sila sa bahay nito dahil idol sila ni Selim. Subalit sa gitna ng kanilang usapan ay dumating si King Bradley na nagpapanggap pa rin sa kanyang mag-ina. At dito ay nalaman ng magkapatid na ampun lang pala si Selim. Kalaunan ay umalis na rin ito agad kasama ang bago niyang assistant na si Hawkeye. Pag-alis ay naisip ng dalawa na hindi alam ng asawa at anak ng Führer na isa itong homunculus. Kaya kailangan na nilang matutunan ng Eastern Alchemy para may panglaban sila sa mga ito. Samantala nakasakay sa tren sila Scar at Marco. Kinabukasan ay nagkaroon ng raid sa tren pero nakatakas na sila Scar. Kaya naisip ni Kimberly na tumalon ang mga ito sa tren pero palaisipan kung saan patungo ang dalawa. Bumaba sila Kimberly sa lugar kung saan niya naisip na tumalon sila Scar. Saka nag-report ang mga tauhan tungkol sa nakakita sa mga ito na patungo sa west. Pero napansin ni Kimberly na may daan din doon patungo sa north. At
Sa kanilang paglalakad ay may nakaharang sa daan pero nalaman ni Kimberly na kagagawan ito ng alchemy kaya naisip na sinadya ito ni Scar. Natuwa ang magkapatid nang makakita ng snow sa north, kaya naalala nila noong nag-snow sa east at naglaro sila ng snowball fight. Saka naisip muna ni Ed na kumain bago magtungo sa destinasyon. Nakatanggap na naman ng report si Kimberly kung saan patungo si Scar. Pagsapit ng gabi ay nakasakay na sila Scar sa tren patungo sa Briggs. Nag-check ng paligid si Scar upang siguruhing ligtas sila bago matulog. Nang dumating ang isang tren na sinasakyan ni Kimberly saka tumalon ito. At pagpasok sa cargo ay ang kasama lang nito ang nadatnan. Inakala ni Kimberly na si Marco ito pero ito ay si Mr. Yuki. Saka dumating si Scar galing sa bubong. Galit na galit si Scar dahil si Kimberly ang pumatay sa maraming ishbalan kaya nawasak nito ang cargo. Sumugod si Scar pero di makalaban si Kimberly dahil kinalawang siya sa kulungan. Kaya tinamaan siya ng tubo ni Scar at nag-agaw buhay. Pero gumamit pa rin ito ng alchemy para maputol ang koneksyon ng cargo upang makatakas pero nagbanta itong magbabalik. Nang huminto ang tren ay nakitang sugatan si Kimberly kaya nagalit ito at sinabing huwag silang huminto. Samantala kasama pala ni Mei Chang si Dr. Marco. Nakisakay sa isang lokal ang magkapatid patungo sa daan papuntang Briggs Fortress. Subalit napakalamig pala doon kaya nagtataka sila kung paano nakasurvive dito si Master Izumi ng isang buwan. Tapos sa likod ay meron pang halimaw na inatake sila ng automail. Saka nahuli si Alphonse ng net. Akala ng malaking mamang army ng North ay isang spy ng kalapit bansa sila Ed. Sumugod ang bakulaw at binalibag ang ating bida. Saka nagsimulang putulin ang kanyang automail kaya hinagis ni Al ang ulo at panangbara niya dito. Tapos tinutukan sila ng mga kasama nito. Pagdating nila Captain Buccaneer ay sinalubong sila ni Major General Olivier Mira Armstrong. Saka nagpakilala si Ed at ibinigay ang liham ng kapatid nito pero pinunit ni Olivier dahil nais niyang siya mismo ang makaalam ng personalidad ng dalawa. Namangha ang dalawa sa taas ng barrier dito. At sinabi ni Olivier na maghanda na sila dahil hindi ito magiging mabait sa kanila. Sinabi ng doktor na muntik nang magka-frostbite si Ed dahil sa automail niya. Hindi daw matanggal ni Buccaneer ang helmet ni Al. Giit ng doktor na dapat ay cold resistant ang automail ni Ed. Nagdududa naman si Buccaneer kaya pinakita ng bida ang silver pocket watch. Binigyan si Ed ng kape pero may bayad pala ito. Bad trip si Ed dahil di daw siya pinakinggan ni Olivier. Pero nang dumating ito ay naging maamong tupa. At nabalik na ang ulo ni Al pero pangit na ang hairstyle. Nais malaman ni Major General kung ba't sila nandoon pero nagdalawang isip ang dalawa na sabihin ang lahat. Kaya sinabi ng doktor na lahat ng nandoon ay may kanya-kanyang sikreto. Kaya sinabi nila ang lahat maliban sa pagiging homunculus ng Führer. Pero walang pake si Olivier sa kanilang katawan, subalit na interesado daw siya sa Eastern Alchemy upang gamitin sa digmaan. Kaya nais niya na rin na hanapin si Mei Chang. Bago ito umalis ay pinagutos na bigyan ng trabaho ang dalawa kundi ay hindi sila kakain. Pero napansin pala ni Olivier na may tinatago pa ang dalawa. Naalala ni Ed ang sinabi ng doktor na may mga sikreto halos ang lahat ng nandoon kaya kinukulit niya si Miles. Pinakita ni Miles ang red eyes dahil may lahi pala siyang ishbalan. Kaya nagkaroon ng tensyon dahil sa nangyaring digmaan sa pagitan ng kanilang mga lahi. Pero sinusubukan lang pala siya ni Miles at natawa ito dahil si Ed lang ang unang sumagot sa kanya. Nagtaka din daw si Miles kung ba't siya ginawang assistant ni Olivier dahil baka magdulot ito ng kaguluhan. Kaya nagtanong daw siya pero sinabi lang ng Major General na kailangan niya ng malakas na army para protektahan ang border kaya wala siyang panahon sa racism. Dagdag pa ni Miles na ang universal law ay survival of the fittest. Nang mapatid si Ed ay nakaligtas siya sa bumagsak na yelo kaya nakasurvive siya dahil sa swerte. At sinabi na ang trabaho nila ay magtanggal ng mga yelo. Nakita sila ni Folman na doon pala inilipat nang mapansin nilang na-promote ito pero dahil pinaglilinis lang siya ay tinukso nila Ed na ito na ang huli niyang promotion. Pinakita sa kanila ang mga tangke ni Armstrong. At sa pinakaibaba ay ang pinakaligtas na lugar ng fortress. Pero may naririnig silang kakaiba sa ilalim saka nawasak dahil sa isang halimaw. Dumating ang balita kay Olivier na paparating doon si Kimberly upang humingi ng tulong. Saka nabalitaan na may kaguluhan sa underground dahil kay Slot na isang homunculus pero natulog lang ito. Kaya tinanong ng magkapatid ang tungkol sa kanyang ama na nasa Central pero di sila sinagot dahil maghuhukay na ito ulit. Binaril ni Buccaneer si
si Ed dahil akala niyang kasabwat ito nila Ed. Pero binuhat ni Sloth ang malaking pipe at inihagis sa magkapatid. Pinagbabaril ito ngunit walang epekto sa matigas na balat. Aksidente nitong na-activate ang elevator patungo sa development lair kaya naghanda ang mga manggagawa at pinaputukan ito ni Olivier ng bazooka. Subalit balat kalabaw talaga kaya tangke naman ang ginamit ng Major General ngunit nag-regenerate lang ang mukha nito. Nagpatuloy ang mga tangke sa pagtira ngunit nagwala na rin si Sloth kaya pinrotektahan ni Ed ang mga ito. At sinabi kay Olivier na hindi nila ito mapapatay kaya nagtaka ang Major General kung ba't may alam siya dito pero hindi masagot ni Ed ang mga tanong niya. Subalit nakaisip na rin si Olivier ng plano. Binangga nila ng tangke si Sloth subalit sobrang lakas nito kaya pinagtulungan ng 3 tangke sa kabinangga ng baril nito. Tapos sinarado ang gate at pagdating sa itaas ay binalibag ni Buccaneer saka binuhusan ito ng gasolina. Tapos umakyat din ang tangke at binaril ito ni Olivier para mapa-attraise. Binaril din ni Foreman ang mga icicles na nahulog sa ulo ni Sloth saka sinipan ng Elric Brothers upang mahulog. Giit ni Buccaneer na hihigupin daw ng gasolina ang body temperature ni Sloth na makakatulong upang magyelo ang buong katawan nito. Pagkatapos ay inaresto sila Ed, Al at Foreman dahil nais malaman ni Olivier kung anong halimaw si Sloth. Kinabukasan ay nakakulong ang Elric Brothers na binigyan ng kape pero may bayad na naman ito. Sa ospital ay sinabi ni Major Miles na siya na ang maghahanap kay Scar pero ayaw pumayag ni Kimberly kaya pinagbantaan ni Miles na wag itong mayabang kung nais pa nitong makalabas ng ospital. Dumalaw din si Lieutenant General Raven pero alam ni Kimberly na sa Philosopher's Stone ito nag-aalala. At nagdala din ng doktor si Raven upang gumaling kaagad ang sugat niya. Pinaliwanag ni Mei Chang kay Dr. Marco na ang Eastern Alchemy na Alchemy ay nanggagaling ang kapangyarihan sa Earth. Saka pinakita niya kay Marco ang panggagamot gamit ito sa kanyang katawan. Nagpasya sila Olivier na magtungo sa napakahabang tunnel na hinukay ni Sloth. At doon ay pinag-utos na sabihin sa kanya ang lahat ng nalalaman ng Elric Brothers. Nalaman na nga ni Olivier ang lahat ng sikreto kaya tinanong sila kung anong tingin nila sa tunnel na ito. Naisip ni Ed na ginawa ang tunnel para makagawa ng malaking bilog. Saka napansin nila na ang mga lokasyon na nagkaroon ng marahas na patayan ay nakagawa ng isang malaking transmutation circle sa mapa. Naisip na rin ni Marco na balak gamitin ng mga homunculus na alay ang mamamayan sa buong bansa ng Amestris. Nalaman nila Ed na involve ang military sa lahat ng insidente kaya napagtanto nila na ginawa talaga ang bansang Amestris para lang maisakatuparan ang plano ng Father of the Homunculus. Nabahala din si Olivier dahil ayon sa pattern ay ang Briggs na ang susunod na magkakapatayan. Saka nabahala sila nang ibinalita na dumating si Lieutenant General Raven mula sa Central kaya nakiusap si Ed na isahan ni Olivier si Raven. Samantala nakiusap si Raven kay Miles na mag-tour sila sa lugar pero nagtaka siyang nakabangon agad si Kimberly. Nagpanggap si Olivier na walang alam sa harap ni Raven habang pinakikinggan nila ang usapan ng dalawa, kaya inalok pa ni Raven na gawing kasapi ng kanilang samahan si Olivier.